Inaasahang power rate hike sa susunod na taon, ating tatalakayin kasama si Energy Regulatory Commission Chairperson, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney, magandang tanghali po. Oo, magandang tanghali at magandang tanghali din sa lahat ng inyong tagapakinig. Attorney, ayon po sa ulat, pwede pong umabot sa higit 30 billion pesos yung cost recovery. Maaari po itong ipasa sa mga consumer sa susunod na taon. Pero tiniyak nyo po na hindi naman hopefully hindi naman po ito mag-i-impact sa ating mga consumer. So pwedeng pakipaliwanag po kung ano itong cost recovery na ito at paano ito makakaapekto sa mga consumer sa 2026. Oo, itong mahigit 30 bilyon na cost recovery, ito yung gawa ng nagkaroon ng biglaang pagtaas ng mga presyo ng panggatong sa pamilihang pangdaigdig at kinailangan na magkaroon ng adjustment yung mga generators na may kakontratang mga distribution utilities. Ito kasi ay unang hindi pinayagan ng ERC, subalit nagkaroon ng apila, umabot hanggang Korte Suprema at ang Korte Suprema na rin ang sabi na dapat ay masingil ito. Kaya ito naman ay ini-implementa lang namin yung kautosan na yan ng Korte Suprema. Sir, sa pagtaas naman itong feed-in tariff allowance at pagdagdag pa ng bagong green energy auction allowance charge sa 2026, ano po yung forecast ng ERC sa kabuang dagdag singil sa kuryente ng isang karaniwang household? Sa pangkaraniwang household, dahil nga yung karagdagan ay mga 3 sentimo, tapos yung manggagaling naman doon sa cost recovery na 30 bilyon, iniestima naman namin kung pahabain yung recovery period, maaring mga nasa 20 hanggang 30 sentimo. So gano'n ang makikitang impact. Pero maaari naman kasi na magkaroon din ng ilang pagbaba sa ilang component, kaya hindi natin talaga masabi kung ang net effect niyan ay pagtaas ng singil. Attorney, para naman po maunawaan ng ating mga kababayan, pakipaliwanag po itong Green Energy Auction Allowance na inaasahang lalabas na hiwalay na singil sa bill ng kuryente. Oo. Meron kasing programa ang Department of Energy na Green Energy Auction Program para magkaroon tayo ng paghihikayat sa mga karagdagang generation capacities mula sa mga renewable energy. Doon sa programang ito, kakailanganin kasi ng karagdagang kabayaran para sa kanila na manggaling dito sa GEA allowance. Dahil yung palilikom na halaga mula doon sa merkado kapag sila ay babayaran ng WESM, hindi ito sasapat upang mabayaran sila doon sa kanilang itinakdang singil para mabawi naman nila yung kanilang gastos. Attorney, sa kabila po ng pagbaba ng ilang renewable charges tulad po ng feed tariff allowance, ano po yung dahilan kung bakit kinakailangan pa magtaas ng power rate sa 2026 bukod na nga po doon sa karagdagang green energy auction allowance? Alam niyo kasi kailangan na ma-sustain natin yung pagkakaroon ng mga karagdagang puhunan dito sa ating power sector. Dahil pataas ng pataas yung ating demand, so kailangan talaga na mayroong cost recovery para dun sa mamumuhunan para tuloy-tuloy ang pagtatayo ng mga bagong planta. So sir, paano man po ninyo sinisiguro na yung mga bagong singil tulad nitong GEA allowance ay talagang magdudulot ng maayos na serbisyo sa kuryente at hindi lang dagdag gastos para sa mga consumer? Ito kasi ay hindi naman mababayaran yung mga generation companies na yan kung hindi talaga sila magtatayo ng planta at hindi sila magpo-produce ng kuryente. Kaya't matitiyak naman na yung kabayaran para sa kanila ay dahil katumbas doon sa kanilang kuryenteng malilikha at masusupply sa atin. Attorney, may plano po ba ang ERC na maglabas ng subsidies sa mga low-income na consumer para mapagaan ang epekto ng inaasahang power rate hike sa susunod na taon? Oo, meron tayong pinag-aaralan na lifeline program na makasasaklaw doon sa mga kumukonsumo ng 50 kilowatt hours pababa. So sila, kapag ang konsumo nila ay nandyan lang sa ganyang level, ay wala na silang babayaran sa kanilang electricity bill.
Attorney, para sa ordinaryong mamamayan, kailangan sigurong i-digest muna nila ito. Pero sa tingin po ba natin ay paano po makakatulong itong adjustments, whether yung pagtaas, yung pagbaba, para po mas mapatatag at magawang sustainable po ang supply ng ating kuryente sa mga susunod na buwan na taon? Lahat naman kasi yan tinitingnan din ng ERC sa pagtutulungan sa Department of Energy na masiguro natin na mayroon tayong kuryente, sapat na supply ng kuryente at ang ating babayaran ay yung mga nararapat lang na bayaran para dito sa supply na ito. So Attorney, ano naman po yung mga bagong proyekto o regulasyon ng ERC sa pagpasok ng 2026 na inaasahang magpapabago o mag-i-improve sa supply at syempre sa presyo ng kuryente? Sa pagsisimula kasi ng susunod na taon ay magkakaroon tayo ng pagtatakda ng singil ng mga distribution utilities. Okay, Attorney, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Makakaasa naman ang ating mga kababayan na ang ERC ay mananatili sa kanyang mandato na pag-aralan at bantayan ang pagsisingil ng ating mga electric companies para masiguro natin na sapat lang ang ating binabayaran. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan. Thank you, sir.